O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Nagsimula ang series kay Dauma na isang swordsman, na kinausap ang isang bandido na hindi niya ito papatayin kapag binayaran siya ng triple sa bounty nito. Kasama rin ni Dauma ang batang si Chi. Ngunit dahil marami ang mga bandido ay pinasara ng boss ang mga bintana at pinto. Para daw patayin si Dauma ng sekreto. Pero agad na sinaksak ni Dauma ang kamay ng kalbo at pinagpapatay ang iba gamit ang espada. Marami sa mga ito ang umatake gamit ang espada, pero lahat sila ay walang kaya sa bida. May nagmakaawa na buhayin ng bida pero sinaksak niya pa rin ito. Papatayin na sana ni Dauma ang boss pero nagbigay ito ng mas maraming pera kapalit ng kanyang buhay. Kaya hindi ito pinatay ni Dauma at umalis na sila ni Chi. Sinabi nito sa bata na may utang daw silang kailangan na bayaran kaya hindi pa sila pwedeng umuwi. Sa kanilang paglalakbay ay may nakita silang mga namatay na mga raksyasa. Mga cannibals ang mga ito na kumakain lang ng mga tao. Nakita rin nila ang isang nakatayong samurai na namatay habang lumalaban. May nakita rin silang mga bangkay ng ilang tao katabi ng parang boss ng mga cannibals na nasaksak ng espada. At dahil maganda ang quality ng espada ay kinuha ito ng bida. Kalaunan ay may nakita pa silang matanda na buhat-buhat ang isang lalaki. Nagpatulong ito pero naningil ng 300 coins ang mukhang perang bida. Kakaunti lang ang pera ng matanda kaya aalis sana sila. Pero nang makita nito ang wanted poster ng isang lalaki na malaki ang bounty ay tinanggap ni Dauma ang deal. Sa isang bayan ay binibenta ng isang lalaki ang isang magandang babae. Pero mababa daw ang presyo nito dahil nawala ito sa sarili sa sobrang drugs. Naging manhid ito kahit nang tatakan ng mainit na bakal. Susuntukin sana ng mga ngalakal si Mo, pero niligtas siya ng anak na si Ayuya. Papatayin sana ng babae ang extra pero inawat ito ni Dao. Masaya si Mo na binati at binuhat si Chi. At kinagabihan ay ginamot nito ang biktima ng mga raksyasa gamit ang bulate. Nagkwento ang matanda na hinahanap ng kanyang master ang wanted na pumatay sa kanyang ama para gumanti. Ngunit sa daan ay minala sila sa kamay ng mga raksyasa. Nagka-interes si Dao na siya na ang magpapatuloy sa paghunting sa wanted at kapag nahuli niya ito ay saka siya babayaran ng matandang tinulungan nila. Dahil sa influence ni Mo ay nahanap nila ang kinaroroonan ng wanted mula sa LBC na ibon. Nagbago daw ito ng anyo pero hindi nito maitatago ang marka sa katawan na nakahigang numero 8. Sinabi ni Mo na delikado ang lugar na kinaroroonan ng wanted at hindi kailangang bayaran ni Dao ang utang nito sa kanya. Pero dahil mapilit ang bida ay tinuro niya ang lokasyon at agad na nagpunta sina Dao sa kinaroroonan ng wanted. Nagkukwento ang boss ng Xiang Zigang kay Kailei sa isang inn na may kinalaban siyang maraming mandirigma. At sa isang palo niya ng espada ay patay agad ang 10. Pero nazugat ang kamay niya. Pero bigla siyang nagulat nang makita ang mga pumasok na bida. Sinabi ni Dao sa mga tao na hinahanap niya ang isang kriminal. Kaya biglang lumuhad ang kalbo, kaya namukan siya ni Chi at Dao. Pero wala siyang paki dito at sinabi sa mga tao na hinahanap niya yung taong may tattoo na numero 8. Pagsapit ng gabi ay problema ng mga innkeeper dahil wala silang tubig at kailangan nilang magbayad ng tax kay Chang na kumokontrol ng lugar na iyon. Dahil kung hindi ay kukunin ang kanilang inn. Pupunta sana ang lalaki para kausapin si Chang nang biglang bumaba si Dao. Nais daw nitong mag-hot bath at saktong patungo ng bayan ang lalaki kaya isinama niya si Dao. Sinabi ng innkeeper na nag-iisa lang daw ang kinaroroonan ng hot bath buhat ng pamunuan ni Chang ang bayan. Pumasok si Dao at nakita ang maraming siga sa isang pool. Ang sama pa ng tingin ng mga ito imbes na maliligo lang naman ang bida. May nakita siyang bakante na pool at pupunta sana siya nang pigilan siya ng mga siga. Kaya naglaban sila at ginamit ni Dao ang kanyang martial arts at tinalo ang mga ito. Tinawag ang iba pa na susugod sana. Pero biglang lumitaw ang malaking tao na si Chang na nakababad pala doon. Samantala sa ina ay nagsasabi ng hindi maganda si Lei sa ama kaya sinapak siya ng ina. Kasabay na sinapak ang ama sa harap ng opisina ni Chang. Pinauwi ito ng anak ni Chang kahit na nagmamakaawa itong bigyan sila ng tubig. Pinakain naman ni Chang si Dao at sinabing baka namatay na ang hinahanap nitong wanted. Sa kainaya ng malaking tao si Dao na samahan siyang maghari doon at mas malaking pera ang makukuha niya. Pero tumanggi si Dao dahil nais niyang walang boss. Sa daan patungo ng inn ay nilapitan siya ng may-ari ng inn at sinabing siya ang hinahanap ng bida. Saka pinakita ang tattoo sa katawan. Ipinakita ang pagpatay ni double-headed snake sa kanyang target. Sinaksak niya ito sa harap ng kanyang anak dahil sa bounty sa ulo nito. Hindi naniwala si Dao sa lalaki dahil nang sinubukan niya ito ay hindi marunong sa martial arts. Umuwi si Dao at ginising ang anak gamit ang tinapay. Dahil bigo na umuwi ang ama ay nagalit naman si Lei at sinabing walang kwenta ang ama. Hindi lang niya alam ang hirap ng ama.
Tatakbo sana ang bata palabas pero biglang nasira ang pinto dahil dumating ang anak ni Chang. Sinabi nitong kukumpiskahin ang inn dahil hindi nakabayad ng tax ang innkeeper. At dahil may dinala pa itong lalaki na pwedeng magdala ng revolusyon. Isang killer ang sinubukang saksakin si Dao pero nagawa ng bida na ito ang masaksak sa leeg. Mayroon pang mga pumasok na may espada pero lahat sila ay kinaaratay lang ni Dao at bagsak silang lahat. Sa sulok naman ay nagmakaawa ang ama na bigyan pa sila ng panahon para sa extension ng tax. Pero sinabi ng anak ni Chang na paaalisin talaga sila doon kahit makabayad pa sila ng tax. Papatayin sana ang kanyang mag-ina nang biglang mapugat ulo ang extra. Tumayo si double-headed snake at sinabing papatayin sila. Sa kabigla itong sumayaw hawak ang dalawang blade at ginawang karne ang mga kalaban. Gulat naman ang bastos na anak na hindi lang alam na legendary killer ang ama. Naging bakla naman yung siga na ampon ni Chang dahil sa takot lalo na nang tinapon ni Dao ang mga tao nito. Sinabi ng ama na napilitan siyang maging mercenary dahil sa pera. Pero natigil ito alang-alang sa pamilya. Saka sinabi kay Dao na sasuko siya at ibibigay niya ang sarili kapag tutulungan ni Dao ang mag-ina nito. Pero biglang nahuli ng tali ang leeg at kamay ni Double Blade dahil dumating pala si Chang. Sinabi ni Dao kay Chang na kung bibitayin nito ang ampon dahil ginugulo naman nito ang bayan na bawal sa batas ni Chang, ay sasali siya sa grupo ni Chang. Kaya agad na binitay ni Chang ang ampon para lang makuha ang loob ni Dao na nasa kanyang tabi. Okay na sana pero sinunod na ibinitay si Double Blade na kitang-kita ng anak na si Lei. Nagpatulong si Lei kay Dao pero sinabi ni Dao na naroon siya para kunin ang ulo ng ama. Naiiyak na binubuhat ni Lei ang paa ng ama para hindi agad mamatay. Tigok na sana si Double Blade pero niligtas siya ni Dao gamit ang kutsilyo. Sinabi ni Dao na ayaw niya ng rules at ayaw niya yung may puwet sa panga. Kaya nagalit si Chang at inatake sila ng mga tao nito. Pero walang laban ang mga kawal sa galing ng dalawang swordsmen. Hinampas ni Chang si Dao ng espada pero lumaban ang bida. Hanggang naubos ang mga tao ni Dao. Akala ni Chang kung dalawa laban sa isa. Pero sinabi ni Dao na lapo-lapo sila at matira ang matibay. Sinabi ni Double Blade na ayaw na daw niyang mamatay para bantayan ang kanyang pamilya. Saka nagsalubong ang mga Texas sa gitna at nagsubukan ng kani-kanilang mga espada. Kalaban nila lahat ng kanilang mga kaharap. Ngunit sinaksak ni Chang si Double Blade sa tiyan pero gumanti ito at tinawag si Dao. Kaya sinaksak ni Dao ang leeg ni Chang. Nahihirapang sinabi ni Chang na dahil papatayin siya ni Dao ay magiging wanted din ito sa hinaharap pero pinugot pa rin siya ni Dao. Nalungkot si Lei dahil sa pagkamatay ng ama. At nagmakaawa ito kay Dao Ma na huwag kunin ang ulo ng ama. Nasinang ayunan ni Chi kaya nagbigay ng pera si Dao saka mabilis silang umalis. Dahil sa pagpatay niya ng officer ay pinatungan ng 50,000 ang ulo ni Dao. Kaya maraming mandirigma ang humahabol sa kanila. Magkakaibang grupo ang nag-uunahan para makuha ang ulo ni Dao. Sakay ng kabayo ay pinatay ni Dao ang naunang tatlo na magkabilang nais siyang saktan. Walang hirap niya itong tinagpas gamit ang matalim na espada. Napapagod na ang kabayo niya at malapit na silang maabutan ng iba pa. Saka may iba pang grupo sa harap nila na may mga pana. Nagpalipad ang mga ito ng palaso pero ang mga humahabol pala ang target nila. Si Ayuya pala ang leader ng mga pamana at tinawag si Dao para may ipakilala. Pag-uwi nila ay maraming mga bagong mukha ang nakita ni Dao at sinabi ni Ayuya na may special silang bisita. Ipinakilala kay Dao si Ji Shilang na alam ang nakaraan ng bida at kilala ang anak na si Chi. Dahil dito ay sinakal ni Dao ang nakamaskara. Pero sinabi nitong sasamahan siya ni Dao para bumalik sa sariling bayan. Kinabukasan ay naghanda ang mga bida at si Shilang para samahan niya ito pabalik sa Chang'an. Pero nagulat siya dahil kasama rin nila si Ayuya at isa pang extra. Binigyan sila ni Mo ng pera at mga papeles at sinabi kay Dao na bantayan din si Ayuya. Sa daan ay nasabi ni Shilang na babalik siya ng Chang'an para paalisan ang nasa pwesto. Sa isang imperyo ay nagra-rally ang dalawang opisyal na mataas ang rangko para kaawaan sila ng emperor na huwag pahirapan ang mga tao. Pero tigre ang samalubong na pumatay sa kanila. Lumabas ang emperor na tinatanong ang isa pang nakaluhod na si Shiju kung ayaw din ito sa kanya. Tapos katabi pa niya ang tigre na kasing ugali ng amo. Sinabi ni Shiju na isusumbong lang niya ang pagdating ng isang traidor sa emperor. Naging halimaw ang emperor at sinabing boring daw ang report ni Shiju. Pero nang sinabi ni Shiju na si Ji Shilang ang parating ay naging tao ito ulit. Tinaas ng emperor ang rangko ni Shiju at inutusang dalhin ang ulo ni Shilang sa kanya. Samantala ay pagod na si Shilang at nais sanang magpahinga at nag-imagine ng pagkain, hot bath at matulog. Pero sinabi ni Dao na siya ang boss at sasabihin kung kailan sila magpapahinga. Natawa si Ayuya dahil napakahina daw ni Shilang. Kaya sumagot ito na hindi niya kailangang maging malakas dahil ang dala niya ay ilaw. At makakatulong ito para maging maganda ulit ang Chang'an.
Nainis si Dao na pinatayo ang kabayo kaya nahulog ang may maskara. Saka sinabi sa anak na huwag makikipag-usap sa mga baliw. Napatigil sila ng may karwahe na mabilis ang takbo. Sinigawan ito ni Shilang para makisakay pero pinatigil siya ni Dao. Sa loob ng karwahe ay may babaeng malaki ang siopaw na nakatali. Kasama ang isa pang bihag na lalaki. Binabantayan sila ng isang swordsman na si Shu. Inaakit ni Ziniyang si Shu na palayain siya at tikman. Pero naramdaman ng lalaki ang pag-atake ng mga bandido sa daan. Natama ng palaso ang kabayo kaya sila na disgrasya. Nagising ang mga ngabayo, pero malas niya dahil hinuli siya ng mga katutubo at dinukot ang puso niya. Saka inialay daw sa Diyos-Diyosan nila sabay kanta ng pusong bato. Narinig ng mga bida ang sigaw ng lalaki kaya sinilip nila kung anong may chichismis. Nakita nila ang mga nagriritual na siraulo. Pumasok ang isang katutubo sa karwahe pero nalaslas ito. Saka lumabas ang babae na may dugo ang bibig. Lumabas din si Shu dala ang espada nito. Pero patay na ang isa pang lalaking bihag. Gamit ang espada ay maraming katutubo ang pinagpapatay ni Shu. Pero hindi natatakot ang mga katutubo sa kanya. Akala ni Ayuya kung raksyasa ang mga ito, pero sinabi ni Shilang na sila ang mga tao na nag-aalay sa mga raksyasa. Sa kabin ibenta nila ang mga nakulambat nilang gamit ng biktima at pinambibili ng drugs. Kaya siraulo ang mga ito at hindi natatakot. Tutulong sana si Ayuya pero pinigilan siya ni Dao. Saka sinabing kailangan nilang makipag-negotiate muna. Iniwan niya si Chi kay Ayuya para bantayan ito at sinabing hintayin ang signal niya. Saka mabilis niyang pinuntahan si Shu para kausapin tungkol sa karwahe nito. Ngunit bigla siyang inispada ni Shu at nasira ang espada ng bida. Sinabi ni Shu na huwag siyang pakialaman ng bida dahil papatayin nito ang kabayo niya. Sinabi naman ng bida na masisira ang espada niya pagkaraan lang ng ilang tagpa sa mga siraulo. At kapag namatay si Shu ay saka na lang siya babalik para kunin ang karwahe. Saka pasipol-sipol pa si Dao na umiikot. Nakapatay ng ilan pang adik si Shu pero nasisira ang armas niya. Saka dahil sa takot ay sinabi ng babae na tinatanggap niya ang deal. At dahil hindi umangal si Shu ay pinatay ni Dao ang mga baliw. Nang patay na ang mga kalaban ay nagpakilala si Dao at ganun din si Ziniyang. Mabilis lumapit kay Dao ang buba na pinalaya ng bida kaya selos naman si Ayuya. Naibenta daw ito sa isang mayamang matanda pero tumakas. Kaso ay nahuli siya ni Shu na inutusan ng matanda kaya tinali at dadalhin pa uwi. Saktong sa Chang'an din ang tungo nila. Pinakita ang nakaraan ni Shu na bagong salta lang siya sa Chang'an na capital city nila. Pinagtripan siya ng mga tambay pero inispada at sinipa lang niya ang mga ito. Hanggang ang mga siga na itlog ay naging malambot dahil sa takot. Tinawag siya ng katatagpuin na matanda at nag-usap sila sa loob ng isang bangka. Maraming ibang lugar na tinuro ang matanda kung saan siya pwedeng magnegosyo, pero nais ni Shu na manatili sa Chang'an. Kaya bago siya tanggapin ng matanda ay kailangan niya munang hanapin si Ziniyang na chicks ng matanda at dalhin sa matanda ng buhay. Kaya hinanap niya ang babae at ang kalaro nito at hinuli. Sa karwahe ay hindi matanggal-tanggal ang tingin ni Ziniyang kay Dao, kaya sanita siya ng galit na Ayuya. Sinabi ni Ziniyang na nanloloko ang nakita nitong litrato ng wanted na may 50,000 na patong sa ulo. Kaya para manahimik ay sinabi ni Dao na talian na lang ito. Samantala ay pinakita naman ng ilang mga tao na sinusundan ang mga bakas ni Shilang. Lahat sila ay mula sa iba't ibang angkan at hindi sila friends. Saka nakita nila ang sinundan ng bakas ni Shilang na maliit na bayan ni Mo. Nagkasundo sila na kung magiging balakid si Ayuya ay papatayin nila ito. Ipinakita ang flashback na pinatawag lahat ni Shiju ang mga pinuno ng 5 bayan malapit sa Zangye. At pinakitaan sila ng maraming silk na mahalaga sa kanilang panahon. Bibigyan daw sila ng maraming silk kada buwan basta magpapasailalim sila sa imperyo. Saka binigyan sila ng tea para inumin bilang pag-seal ng deal. Pero tumayo si Mo at sinabing hindi nagpasa ilalim ang mga tao sa bayan niya noon sa ibang mananakop. Saka tinanggihan niya ang milk tea na inaalok ni Shiju at umalis. Sinabi ni Mo sa mga tao ang hidwa ang nangyayari sa mga bayan at kailangang may magsakripisyo na buhay para sa kaguluhan. Sa kanya pinauwi ang mga tao sa kani-kanilang mga pamilya samantalang siya ay hihintayin ang kamatayan doon. Dahil walang mapuntahang ibang lugar ang mga babae niya ay nanatili sila para pagsilbihan siya sa huling pagkakataon. Dumating ang armadong puwersa ni Yizuan, pero nagulat sila nang bukas ang gate at nakitang nananalangin si Mo kasama ng mga alipin nitong babae. Sinabi ni Mo na kaya ayaw niyang maging asawa ni Ayuya si Yizuan dahil baliktad ang utak nito at kurakot. Kaya nagalit si Yizuan at ginawa ang gusto kay Mo. Naniniwala daw kasi si Yizuan sa hula sa kanya ng matandang bruha sa kanila na magkakaroon siya ng korona. Sa pagdaan ng mga bida sa isang inn ay nagulat sila nang makitang nakaupo sa loob si Yizuan. Saka sinabing sa gabing iyon ay gagawin nitong asawa si Ayuya.
Saka inilabas nito ang isang box kung saan naroon ang ulo ni Mo. Napatanong lang ako dahil mas mabilis palang maglakbay si Yizuan kaysa sa mga bida na maagang iniwan si Mo. Naalala ni Ayuya ng araw na itakas siya ni Mo sa nakatakdang kasal sana nila ni Yizuan. Ayaw ni Mo si Yizuan dahil nakita nitong sinakal ni Yizuan ang sariling ama. At ayaw niyang ganun din ang sapitin ng anak. Napaiyak si Ayuya at Chi dahil sa nakitang nangyari kay Mo. At nang inutusan ni Yizuan ang isang malaking tao para kunin si Ayuya ay mabilis itong kinarni ni Dao. Maraming hiwa ang ginawa niya dito sa kanya nilinis ang espada sa dugo. Kinuha ni Dao ang kanyang mga armas at lumapit sa mga kalaban at nagtanong kung sinong next. Pero buhay pa pala ang malaking tao na sinapak si Dao. Pero tinagan niya ito at tinanggal ang ulo gamit ang palakol. Sa kinaroroonan ni Shiju ay minarkahan na nila ang pagkawala ng grupo ni Mo. Nais ni Shiju na isa lang sa 5 merchant family ang matira. Napatanong si Xingyan kung bakit kailangan pang patayin si Mo kahit na hindi naman ito lumaban. Kaya sinabi ni Shiju na may 2 pagpipilian lang si Xingyan, ang mamatay na bayani o mabuhay na kurakot. Sa gabing iyon ay nagmamarcha ang army ng iba pang merchant family para sa laban. At sa likod nila ay naroon ang grupo ng mga bayaran na mercenary na inupahan ni Yizuan. Balikin na daw ay nagpakilala naman ng kasunod sa rangko ng Yuji clan. Sinabi nito kay Dao na pwede siyang kunin sa kanilang pamilya bilang warrior. Nagsasalita pa ito nang mamili si Dao ng armas at atakehin si Nialo. Sinabi ni Dao na hindi niya master si Mo sabay atake sa kalaban. Pero nahagip siya nito ng latigo at naibalibag. Saka pa siya inatake ng iba gamit ng kanilang armas at aso, pero mabilis din siyang umatras. Sabay-sabay na siyang inatake ng iba pero nagawa pa ng bida na makadepensa. Pero dahil sa maraming armas ay nahuli ulit at sinaakal siya ng isang malaking kalbo. Papatayin sana siya ng isa pa pero inislash ito ni Shu. Sabay tapak kay Dao, pero pinutol niya ang tali at sinipa ang taba. Inakala ni Yizuan kung si Shilang si Shu. Kaya natawa si Shilang na hindi pa kilala ni Yizuan ang hinuhuli nito. Saka sinabi ni Shilang na si Mo lang ang nakakaalam kung sino siya. Sinabi niyang decoy lang si Shilang para bumagsak ang 5 pamilya. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ng pagkakataon ang mga malalaking bansa para maglaban. Alam ni Shilang na pinatay ni Yizuan ang sariling ama at nang uminom daw sila ng tea na bigay ni Shiju ay bagsak na sila. Saka lahat ng sinabi ni Shiju sa bawat leader ng pamilya ay inulit lang ni Shilang. Maging ang hula kay Yizuan na magkakaroon ng koro ng ginto ay alam ni Shilang kaya natakot si Yizuan. Nagpalipad siya ng palaso kay Shilang pero sinangga ni Shu. May sumunod pa pero sinangga naman ni Dao. Umatake si Shu pero naputol ang armas niya sa palaso, saka niligtas siya ni Dao sa pagsipa sa mukha. Saka binigyan ng espada na utang. Napatawa si Nialo at iniwan si Yizuan na sinabing bahala siya sa problema niya kay Shilang. Saka naglakad paalis, pero sinabi ni Dao na hindi pa siya malaya. Umatake ang isang warrior pero natanggal ang kamay nito at nasaksak ng 2 swordsmen. Saka mabilis nilang inatake si Nialo na lumaban pero biglang pinana ni Ayuya ang leeg nito. Sinabi nitong dugo para sa dugo. Naiiyak na sinabi ni Ayuya na tinuring niyang mga kadugo ang mga ito noong bata pa sila. Pero nagbago ito dahil sa ginawa nila sa ama. Tinutukan ni Ayuya ng pana si Yizuan. Pero tumayo ito at sinabing siya ang magiging ruler doon at si Ayuya ang magiging asawa nito na magbibigay ng mga anak sa kanya. Pero pinana siya ni Ayuya kaso ay nasangga ito ng kamay niya. Pinatay din ni Yizuan ang nagtraidor na Nialo. Biglang dumating ang hukbo ng 5 pamilya na mas lalong pinagyabang ni Yizuan. Sa kinaroroonan ni Shiju ay pinaliwanag nito ang neutral ground na tahanan ng 5 pamilya ay nasa gitna ng malalaking kaharian na nag-uumpugan. Kung united ang mga ito, walang makakatalo sa kanila. Pero kung maglalaban sila ay madali lang silang kontrolin ng ibang kaharian. Ipinakita ang pinagmula ng 5 pamilya na dati silang mga bilanggo ng mga Kan. Pero sa pamumuno ni Mo ay nakatakas sila at napadpad sa neutral ground, kung saan sila unti-unting dumami at nakapagtayo ng bayan. Sa pagtagal ng panahon ay dito nagpupunta ang mga taong walang mapuntahan o mga wanted sa kanilang mga bayan. Inaatake sila ng mga Turkan pero nagagawa nilang ipagtanggol ang sarili sa pagkakaisa. Nakita ng mga tatay ng namatay na kasama ni Yishan na patay na ang kanilang mga anak, kaya nagalit sila at pinag-isipan ng masama si Yizuan na nais patayin. Dumating ang maraming kabayo at muntik masagasaan si Chi pero niligtas ni Xiniyang. Sumakay si Chi sa likod ni Dao at marami silang napatay. Papanain sana sila ng isang archer pero pinatay ito ni Shu at kinuha ang kabayo. Hinila naman ng alalay si Ayuya na sinubukan pang panin si Yizuan pero nakasangga ito. May nakita silang karwahe kung saan sila mabilis na sumakay. Aalis na sana sila pero sinabi ni Chi na kulang pa sila. Dumating naman ang mga tatay ng mga allied ni Yizuan at agad na inutusan ang mga kawal na protektahan ang mga anak.
Kaya nagkaroon ng mas maraming gwardiya si Yishan. Inakala ni Mir kung tinutukan niya ang karwahe ni Ayuya, pero dinakip siya ni Xiniyang at dinala sa karwahe. Pinahalinghing nila ng tulong si Mir, kaya inutusan ng tatay ni Mir na protektahan ang karwahe nila at pinatay ang mga humahabol. Dahil dito ay nagawa ng mga bida na makatakas sa gitna ng labanan sa kalamusong sila sa sandstorm. Sa loob ng karwahe ay hindi tumitigil si Mir sa pagputak kung paano pinatay si Mo at na-rape ang mga bantay niya. Kahit na sinasaktan siya ni Xiniyang na pinapatigil. Dahil sa inis ay inagaw ni Ayuya ang kutsilyo ng buba at ginilitan ng makati ang bunganga. Namatay itong baliw na virgin. Sinabi ni Ayuya na hindi pa tapos ang pamilya ni Mo dahil buhay pa siya. Saka tumalon ito sa isang kabayo at inutusan ng alalay na ilibing ang ama at malaya na siya. Hinawakan ni Daw ang kamay ni Ayuya, kaya ni lips to lips siya ng dalaga na nagpaalam at umalis. Kawawang Junjun. Yung lips niya sa baba ang gusto. Dahil nasa bingit ng peligro ay hindi na hinabol ni Daw si Ayuya. Samantala ay umatras ang grupo ng Yuji clan na humahabol sa kanila dahil sa lakas ng desert storm. Pero biglang sinabi ng boss na tumigil sila at iligtas ang anak na hindi niya alam na patay. Nagdarasal siya sa bagyo nang biglang matamaan ng palaso ang bunganga niya at bagsak na namatay. Kaya natakot ang mga tao nito na pinagpapana ni Ayuya habang parating na sakay ng kabayo na nagsasabing mga walang silbi ang traidor na clan. Patuloy na umaatras patakbo ang mga kawal at malaya si Ayuya na tinuhog ang 3 gamit ng isang palaso. Sa kawalang hirap na pinatay ang ilan pa. Pinatalo ng kabayo sabay pana sa isang extra na biktima, saka pinugot ang isa pang katabi gamit ng espada. Inatake siya ng iba pang nakakabayo pero pinagkakarne niya ang mga ito at wala naman silang laban. Napatigil siya nang makarating sa isang talampas at nakita ang mga tumatakbong kalaban. Doon ay nakita niya ang boss ng Lei Clan, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para mapatamaan ito ng palaso kaya patay ang chief. Samantala ay sumunod ang alipin na bodyguard ni Ayuya. Pero dahil sa lakas ng desert storm ay natangay siya at naitapon. Sa kanya naalala ang nakaraan nila ni Ayuya na siya ang nani nito kaya siya muling tumayo. Nakita ni Ayuya ang tumatakbo na Yizuan kaya suicidal manyak nitong pinatalo ng kabayo para saksakin ang lalaki. Pero nagmintis siya at nadaganan pa siya ng kabayo. Muli siyang tumayo pero pilit siyang ginigising ni Yizuan dahil nakahailang pala siya at ang totoo ay marami na siyang sugat at palaso sa katawan. Nanghina siya at nahuli na nahilo. Pero biglang dumating ang nani na pinatay ang ilan at dinala si Ayuya sa katumakbo sakay ng kabayo. Dahil nais kontrolin ng natitirang isa pang leader ng 5 clan si Yizuan ay tinutukan niya ito ng pana. Pero dumating ang mga mercenaries na tao ni Yizuan at pinagkakarne ang mga traidor ang alam. Yung mga natitirang sundalo ng ibang clan ay patuloy na nilupig ng mga mercenaries. Samantalang nasa isang tabi si Nani at walang malay na Ayuya. Dumaan ang kabayo ni Ayuya na agad hinuli ni Ani. Alam ni Ani ang secret fantasies ni Ayuya mula ng bata, maging ang crush nitong si Dauma. Pinasakay ni Ani si Ayuya at pinalo ang kabayo sa kasinabing magpakabait ang babae. Sa kanya hinarap ang mga tao ni Yizuan para makatakas si Ayuya. At kitang-kita ni Ayuya ang pagkamatay ni Ani dahil lang sa kanya. Pinakita ang nakaraan ni Daw nang siya ay tumakas kasama ang kanyang baby. Tinulungan sila ni Mo at naging parte ng pamilya nito. Nagising si Daw at naalala nito ang halik ni Ayuya. Saka agad niyang hinanap si Chi. Galit ang bata na nais iligtas si Ayuya. Dumating din si Shu na muling tinali si Xiniyang dahil tumatakas ito. At kasama pa rin nila ang nakamaskarang Shilang. Nagtanong si Daw kay Shilang kung sino ito. Kaya sinabi ng payaso na kilala niya si Daw matagal na panahon na. Dati daw miyembro ng Imperial Guard si Daw at isa siya sa 12 mayroon special skills na as-asin ng Imperyo. Pinapatay nila ang kahit sinong balakid sa Imperyo. Sa corrupt na pamumuno ng Imperyo ay naghihirap ang mga mahihirap samantalang mayaman yung Emperor. Kaya nagkaroon ng pag-aklas na tinawag na Huayan Group. Ngunit dahil ayaw ito ng Imperyo ay ipinapatay nila ang maraming tao kasama ang Huayan Group gamit ang Imperial Army. Sinunog nila ang isang bayan at pinatay lahat ng naroon, lalaki, bata, babae at matanda. Dahil dito ay nagkaroon ng duda si Daw sa pinaglalaban ng Imperyo at hinahanap ang mastermind. At nakita daw ito ni Shilang na kasama sa mga tinapon. Nag-set up ang Imperyo ng cover story na nahuli nila ang mastermind ng pagpatay sa maraming tao. Ngunit nakaligtas ito sa huli at siya ang naging Shilang. Kaya misyon niya ngayon na paalisan ng Emperor sa trono nito. Tumayo si Daw at sinabing hindi naniniwala kay Shilang dahil nais lang nito ang trono. Saka tinutukan ito ng kutsilyo para patayin dahil namatay si Mo na prinoprotektahan siya. Pero sinabi ni Shu na bigyan ng pagkakataon si Shilang. Ipinakita ni Shilang ang nabubulok na katawan dahil sa leprosy.
Tinulungan daw siya ni Mo kahit na alam nitong mamamatay ang nasa kanyang nasasakupan. At may binigay itong gamot para mapatagal ng kaunti ang buhay ni Shilang. Ang misyon ni Shilang ay magbigay spark sa mga tao para labanan ang imperyo. Ipinakita naman ang sugatan na Ayuya sakay ng kabayo at hinahabol ng maraming sundalo. Pero may lalaki na nanghuli ng kabayo niya at umastang siga. Natagpuan ni Ayuya ang sarili sa kakaibang lugar at naglalakad sa isang tulay. Pinutol ito ni Yizuan at nakita niya ang ama at mga kasama nito na nagdarasal nang sila ay pinagpapatay ni Yizuan. Sa kahawak ang pugot ulo kaya nabangungot ang babae. Sinabi ng mga sundalong humahabol sa babae na iwan ni Xingyan ang babae sa kanila. Ngunit hindi pumayag ang general dahil trabaho daw nitong lunasan ang babae. Inatake siya ng isang sundalo pero binasag niya ang bungo nito. Dumating si Yizuan at sinabing pag-aari ng pamilya Yi ang lugar na iyon. At kasama si Ayuya na anak ni Mo bilang kanyang premyo. Ngunit sumagot si Xingyan na ayaw pa rin niyang ibigay ang babae. Saka nagalit ito at nagpakilalang siya ang leader ng operation na iyon. Dahil hindi pa nahuli ni Topak si Shilang ay sinabi ng general na huwag siyang kausapin. Galit pero walang magawa si Yizuan kundi magtimpi muna. Sa isang burol ay nakikita pala sila ni Dao at ng iba pa. Maghihintay daw sila ng magandang pagkakataon dahil ligtas pa naman si Ayuya. Sinabi ni Shu na kailangan niyang magpunta ng Chang'an para may patayin na tao. At cover niya si Shilang. Ngunit sinabi ni Dao na baka kailangan nitong ipalit si Shilang para kay Ayuya kaya nanlumo ang payaso. Bumalik sina Yizuan at ipinakitang maging ang sundalo ng Yuji clan ay trinaydor nito at pinagpapatay sila. Maging si Taba na anak ng Peiwu clan ay tinalian din ng mga tao ni Yizuan at naghihirap. Dahil nasaktan ay nagwala si Taba at itinapon ang mga humahawak sa kanya. Pero pinatumba ito ng mga mercenaries na inupahan ni Yizuan. Sinabi ni Yizuan na ibigay ni Xingyan si Ayuya na babae niya. Pero pinaalala ng general na hindi pa niya nahuhuli si Shilang kaya hindi pa siya hari. Pumasok si Xingyan sa tent at sinabi na huwag kalimutan na pakainin ang kabayo nito. Sa loob ng tent ay galit na dinuraan ni Ayuya si Xingyan dahil sila daw ang dahilan ng pagkamatay ng tatay nito. Pero sinabi ni Xingyan na nalungkot din siya sa pagkamatay ni Mo dahil kagalang-galang itong tao. Kinuha ni Ayuya ang kutsilyo at tinanggal ang mga palaso sa katawan. At nakakita si Xingyan ng chicks na matapang. Bago mahilo ay nasabi pa ni Ayuya na uubusin niya lahat ng pumatay sa ama. Pinuntahan ni Yizuan ang mga natirang sundalo ng ibang pamilya at pinatay ang mga ayaw lumuhad sa kanya. At ginawang sundalo yung ibang lumuhad na bakla. Saka sinigawan si Xingyan sa loob ng tent na ilabas nito si Ayuya. Alam ni Xingyan na hindi dapat siya nakikialam sa away ng iba. Pero alang-alang kay Mo ay tumayo siya at sinabing hindi papayag na matapos ang lahi ni Mo. Samantala ay inatake ni Dao ang isang bantay. At nang hanapin siya ng iba ay pinatay nila ito kasama ni Shu. Nagharap si Xingyan at Yizuan at pinatay ng masama ang kabayo ng general. Sa isip ni Xingyan ay ang mga mabubuting tao pa ang namamatay, kasama si Mo. Umatake ang mga sundalo ni Yizuan pero brutal niya itong pinagkakarne gamit ang matigas na pamalo. Naintindihan na daw nito ang nais ipangaral ng tiyuhin na kapag mabait siya ay mamamatay siya agad. Ngunit nais niyang maging makatwiran at patuloy na pinagpapatay ang maraming sundalo. Kaya parang nagulat na manok si Yizuan. Sinabihan nito ang mga tao na panaihin ang general na hindi umiwas. Patuloy siyang lumaban at marami pa ring mga napatay kahit na marami na siyang sugat sa katawan. Walang hirap niyang pinagtatapon ang mga sundalo. Nakikita ni Shu at Dao ang pakikipaglaban ni Xingyuan. Tutulong sana si Shu pero mabilis siyang pinigilan ni Dao dahil alam nito ang kapasidad ng mga mercenary na inupahan ni Yizuan. Sila daw ang #1 mercenary sa desert. Sinabi pa niyang kahit gaano kalakas at katapang ang general ay papatayin pa rin ito ng mas maraming sundalo. Patuloy na pinagpapatay ng general ang mga mas mahihinang tao ni Yizuan. May dumating na text ang boss ng mercenary mula sa carrier nitong Eagle at may nabasa siyang mensahe. Inutusan ni Yizuan ang mga mercenaries na patayin ang general. Kaya mabilis na nagpunta ang mga ito kay Xingyuan. Akala ng general kung mamamatay siyang hero. Pero bigla siyang pinalibutan ng mga mercenary para depensahan. Kaya nagulat ang talunan na Yizuan. Sinabi ng boss ng mercenaries na hindi sapat ang binayad sa kanila ni Yizuan para gawin ang nais niya. Dahil ang tunay nilang employer ay ang tito ni Xingyuan sa Imperial Court. Ang trabaho nila ay dalhin si Xingyuan paalis doon ng ligtas. Hindi rin nila aatakehin ang mga tao ni Yizuan kung hindi sila sasaktan. Dahil sa pride ni Yizuan ay inutusan nito ang mga mahihinang kawal na umatake at patayin ang general at mga mercenaries. Pero takot ang mga kawal dahil kaharap nila ang pinakamalakas sa desert. Tumakbo ang isang natatakot kaya pina na ito ni Yizuan.
Saka sinabing 100 gold coins kada ulo, at ang makapatay sa leader ng mercenary ay bibigyan ng sariling negosyo. Kaya umatake ang mga kawal at nagpana. Pero nakasangga ang mga mercenary. Sumugod din ang mga mercenaries at ginawang karne ang mga kawawang kawal ni Yizuan. Habang busy ay nagpunta sina Dao at Shu sa stable ni Yizuan at sinunog ito. Nakawala ang mga kabayo at nagstampede, na sinabayan ng dalawang bida. Nakita ng mga mercenaries ang dalawang bida pero dahil hindi sila ang misyon ay wala silang paki. Nakita din sila ni Yizuan, at ang nasusunog nitong teritoryo at napapatanong siya kung paano natalo. Kahit na pinagplanuhan na niya ang lahat. Buti nga sa Yogago. Nais siyang lapitan ni Dao pero nahihirapan dahil sa mga tumatakbong kabayo. Natatakot at nahihilo ang tae na patungo si Yizuan sa tent kung saan naroon si Ayuya. Inatake ng ilang kawal si Dao pero mabilis lang niya silang inislice. Pagpasok ni Yizuan sa tent ay sinaksak siya ni Ayuya sa dibdib. Ngunit ihahabol pa sana niyang mangmanyak. Sinakal niya ang babae sa kanaalala ang nakalipas ng magkasakit ang ama nito. Hindi siya sinusunod ng mga tao at nang bisitahin sila ni Mo at Ayuya ay ayaw siyang tignan ng babae. Dahil may sakit ang ama niya ay hindi natuloy ang usapan nila kina Mo para sana sa kasal nila ni Ayuya. Pagkaalis ni Mo ay nademonyo ang utak ni Yizuan at sinakal ang ama para siya na ang maging boss. At sakal-sakal pa rin niya si Ayuya habang naiiyak at sinasabing walang makakakuhang iba sa babae. Nakadakmal ng lupa ang babae at binulag ang mata at sinaksak ng palaso ang leeg ni Yizuan. Saka ito nasunog dahil sa lampara kaya tumakbo palabas at naging kalbo. Nakita siya ni Dao na papatayin sana pero pinigilan ng babae. Naalala ni Yizuan ang hula sa kanya ng witch doctor na pasusuotin siya ng kanyang mahal ng crown na gawa sa eagle feather. At nangyari nga ito dahil 5 beses siyang sinaksak sa ulo ni Ayuya ng palaso na may eagle feather. At mayroon na siyang korona pero tigok ang masamang tae. Sa city ay inutusan ni Shiju ang mga sundalo para maghanda sa paglusong sa kalabang mga Turks. Nilapitan siya ng isang general at nagtanong kung handa ba siya sa kalalabasan ng kanyang mga plano. At sinabi ni Shiju na may isa pa siyang pawn sa nilulutong laro. Samantala ay nanghina ang mga kawal ng 5 pamilya dahil wala na silang boss. Pero sinabi ng isa na mayroon pa si Ayuya na tunay nilang kan. Kaya nagbunyi ang mga tao para sa bago nilang boss. Lalo na at nakita daw nilang napapaligiran ng apoy na liwanag ang babae. Yumuko sila dito para maging leader nila pero sumigaw ang babae na magsialis silang lahat. Hindi daw si Yizuan at hindi ang Imperial Court ang tunay na may kasalanan sa pagbagsak nila, kundi ay ang mga tao mismo na uto-uto at sarili lang ang iniisip. Kaya napahiya ang mga tao na nag-alisan. Sinabi ni Dao kay Ayuya na ibinaon nito ang ulo ni Mo sa disyerto pero hindi malalim. Saka tinawag ni Dao ang babae na sumama sa kanya dahil wala na siyang paghaharian pa sa disyerto dahil nag-alisan na ang mga tao. Sinang-ayunan din ito ng boss ng mercenaries sabay tanggal ng maskara nito. Sinabi niyang parating na ang mga sundalo ng Soy at muling bumalik ang patayan at nakawan. Saka inaya ang babae na sumali sa grupo nila bilang mga mercenaries. Sinabi ng boss na tinulungan din nila ang ninuno ng 5 pamilya na boss sa disyerto. At kada may digmaan ay naroon ang grupo nila para magkaroon ng balanse sa disyerto na iyon. Dahil gusto ni Ayuya na lumakas pa ay pinili niyang sumama sa mga mandirigma. Nagpaalam siya sa bida na walang emosyon saka sila umalis. Mas gwapo kasi yung boss ng mercenaries. Pinalaya naman ni Shu si Ziniyang, pero dahil wala itong mapuntahan na iba ay sumakay siya sa kabayo ni Shilang para sumama sa mga bida. Naabutan ng mga sundalo ng Soy ang nakakadinang Sinto-Sinto na isa sa anak ng 5 families. Pinalaya nila ito at tinawag na bagong kan sa disyerto. Sa kinaroroonan ng Emperor ay nalaman nila ang mga tagumpay ni Shiju na pag-control sa disyerto na hawak ng nasira ng 5 pamilya. Ngunit sinabi ni Waji na hanggang hindi nahuhuli si Shilang, ay hindi pa rin mapagkakatiwalaan si Shiju. Kaya sinabi nito sa Emperor na ipaubaya sa kanya ang pagpatay kay Shilang. Dahil ayaw nilang ma-expose ni Shilang ang kanilang sekreto na martial world. At natapos ang series. Hintayin natin ang katuloy nito.